Simula kagabi hanggang kaninang almost 1 p.m., umuulan. Ano? Biyaya ni Lord, umuulan ng pagpapala. Amen. Sino nakasalo? Tingnan mo yung katabi mo, mukha namang nakasalo. Amen? Praise God. Before anything else, before we continue, let's declare. Luke 4:18 to 19. Are you guys ready? Yan. Let's declare. Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go. To set up liberty, them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Ito naman, pinagkaguluhan to nung camp, no? Share lang po namin, pinagkaguluhan to nung camp. Ayan, ating i-declare ang JA1 culture. 1, 2, 3, go! I'm not extreme. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Share lang po namin, kasi po nung camp, hinanap po nila yan sa harina. At hindi po simpleng harina yung binugahan nila. Kaya po yun ay mabigat. Yung po kasi ay pancake mix. Tsaka yun po ay whole wheat green na harina. Kung ano nasa bahay, yun ang dinala ko. Praise God. See, who's excited today? Amen. Mukha ba excited yung katabi mo? Sabi mo sa katabi mo, partner, woo, excited. Woo, excited. Amen. Praise God. Alam niyo po, who's aware not that today is the first Sunday of the second half of 2025. Grabe, no? Ika ni Mama Angel kanina, nasa sasakyan kami. Mamaya, lalabas na uli si Jose Marichan. Ano? Dudungaw na daw uli. In every eye, see girls and boys. Alam niyo po, kagandahan nito, nangangalahati ang taon. Ano po? Ang Lord hindi pa tapos. Patindi pa ng patindi ang gagawin ni Lord. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, partner, expect the unexpected. Amen. Who's ready for today's word? Amen. Pumalakpak nga po excited sa Lord. Amen. Praise God. Yan, tayo po ay dediretso na po sa ating word today. Ang ating pong text ay mababasa natin in Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Yan. Let's open our Bibles in Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Sige, basahin po natin. Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Verse 5. Blessed are the meek, or yung mga humble, for they will inherit the earth. Verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sino dito gustong punuin ni Lord? Amen. Sige, kung ikaw yun, palakpakan mo si Lord. Verse 7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Verse 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Verse 10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ano daw nasa kanila? Kingdom of heaven. Verse 11. Blessed are you. Sino daw? Are you. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw, you. You. Blessed is you. When people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Si Jesus po nagsasalita dyan. Verse 12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Can we just all close our eyes and let's bow our heads and let's pray for a bit. Hallelujah. Father, heart God, salamat, Panginoon, that you who promise is faithful. You are the same yesterday, today, and forever. And Lord, i-excite mo kami
Panginoon, sa ibababa mong word today, Holy Spirit, be the one to move in our very midst, not just here, but also to the people on the other side of the screen. Lord, we pray, Panginoon, ngayong araw na ito, we will receive something new from you. Lord, be the one to move in our very midst. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong araw ay Your Kingdom Come. Ulitin ko, ang title ng ating pag-uusapan ay Your Kingdom Come. Sino na-excite? Sino dito alam mo yung package ng kaharian ni Lord? Sino dito aware ka kung anong kasama sa kaharian ni Lord? Ngayong araw ating pag-uusapan. Sino po mag-a-agree sa akin that in this season, sa buhay mo, may gustong palawakin lalo si Lord? Hindi ang damit mo, hindi ang tiyan mo, hindi na yon. This season, I believe, may pinapalawak si Lord. Kanino yon? Amen. We are in the season of expansion. And expansion is never easy. Ito po ay parang kadugsong nung topic last Sunday. We're supposed to broadcast it too, nung pong live, recorded live nung Sunday, pero na-record po siya pero walang tunog. No? Kaya atin tutuloy ngayon. We are in a season of expansion. Kapag ang isang bagay ay ine-expand, yung isang bagay ay pwedeng na-stretch, pwedeng masabing hindi handa. Kapag ang isang bagay ay ine-expand, maaaring ito ay hindi sanay. That we, kapag tayo ine-expand ni Lord, we are about to enter a brand new spacious space. Ako po may tanong. Do you guys remember the key scripture that we have declared during our first worship night this 2025, noong January? Tandaan niyo yun? Yung key scripture na dineklara natin, 2 Samuel 22 verse 20. Tandaan niyo po ba yan? Sabi dyan, He brought me out into a spacious place. He rescued me because He delighted in me. Hindi ko alam kung napapansin nyo. I'm not sure if you guys starts to notice. Hindi ko alam kung talagang kita nyo or talagang may napapansin kayong kakaibang nangyayari na. Pero I'll tell you this. May inallow si Lord the half of 2025 for you that in the second half of 2025, patuloy mabuksan ang mata mo sa ine-expand ni Lord. Hindi ko alam kung talagang napapansin mo na, pero may naganap. May nangyari. May inallow si Lord. Nagkaroon ng fulfillment ang word ni Lord. May mga pangit man na nagdaan, may mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, pero in those kinds of circumstances, may pinalawak si Lord. May in-increase si Lord. May pinaganda si Lord. May inangat si Lord. Gusto niyo banggitin ko? The half of 2025, may lumago ang business. Amen. In the half of 2025, may lumago ang family. Yung kanina, laki na agad. Yun, na doon, isinasayaw. Oh. Meron pa, nasa bahay. Merong, in the half of 2025, may lumago ang asset. Sabi mo sa katabi mo, oy partner, ikaw ata yun. Ikaw ata yun. Tahimik ka lang dyan, ha? In the half of 2025, maraming pre-nomote si Lord. Kilala ko kayo. Di ba? May in-expand si Lord. Ano pa? In the half of 2025, yung may mga hinihintay, may dumating. Amen? May in-expand si Lord. Baka hindi nyo napapansin, may in-expand si Lord. Sabi mo, may in-expand na si Lord. May in-expand na si Lord. Unexpected upon unexpected. Ano pa ang in-expand ni Lord?
Pagpasok natin ng taong 2025, how will you compare your worship from last year? Di ba? Lumago din ang worship mo. Di ba? Lumago din ang devotion mo. Amen? Di ba? Lumago din ang pananampalataya mo sa Lord. Amen? May in-expand si Lord. Baka nakakalimutan nyo, may in-expand si Lord. Amen? May in-expand si Lord. Baka nabibingi kayo sa mga nangyayari around. No, kanina nung papunta kami dito, alam nyo, ang tindi ng pag-iingat ni Lord sa atin nung nag-camping tayo. Share po namin sa mga hindi nakasama nung nag-camp. Nung kami po along the way, papunta sa campsite, magkabilang banda, umuulan, left and right. Pero yung daang aming pupuntahan, maaraw. Ba't ko po na-share? Nung kami papunta dito, may pinagkwentuhan sila, mother. Meron po sa Texas, campsite. Di ba po may binagyo sa Texas? There are 23 young campers na nawawala. Dahil binagyo ni Lord yung campsite. Binaha ni Lord yung campsite. Kita niyo ang pag-iingat ni Lord sa atin. Kasi especially nung second night po, no, ng camping, tapos na, no, ang mga young people nagpuntahan doon sa lakeside. Sabi si Mayan ata may sabi ni Mayan, Pastor, tingnan nyo, doon ang lakas ng ulan. Doon din ang lakas ng ulan. Dito ang ganda ng sunset. Kita nyo, may in-expand si Lord. May pinalawak si Lord ng deklarasyon. May pinapatindi ang Diyos. Baka Na-excite ako. Kasi alam ko today, may expand uli si Lord. The enemy might just be trying to inject things onto your mind, onto your heart, na walang nangyayari. Pero let me remind you, in the half of 2025, marami na and-expand si Lord. How much more ngayong July to December? 2 Samuel 22 verse 20. Makiki-flash uli. Ayun pala andyan. Nangyayari. He brought me out into a spacious place. He rescued me because He delighted in me. Or in other words, merong malaking pagdadalhan sa iyo ang Diyos. Merong pang mas matinding pagdadalhan sa iyo ang Panginoon. Amen. Bakit? May expansion na nagaganap. At yung expansion na yun, galing yun sa kaharian ng Diyos. Kaya ang ating title ngayon ay, Your Kingdom Come. Nagaganap na ang kaharian ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Ganap na may nangyayari. Ganap na merong ginagawa si Lord. And God is not yet done. Hebrews 12, verses 27 to 28. Bago pa mag-camping, dinedeklara na natin to. During camping, we are declaring this. Hebrews 12, verses 27 to 28. And we're gonna declare it again today. Verse 27, it says here, This means that all of creation will be shaken and removed. Lahat ng bagay sa paligid natin, lahat yan mawawala, lahat magbabagsakan. So that only unshakable things will remain. Verse 28. Since we are receiving, ulitin ko, since we are receiving, meron tayong tinatanggap ngayon. At ano yun? A kingdom that is unshakable. Isang kahariang walang magpapabagsak. Isang kahariang walang kaya magpatumba. At kaninong kaharian yun? Kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos, ganap na ganap sa JA1 Sherwood Park. At sabi dyan, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Church, gusto kong idiin natin sa puso natin at maging sa ating isipan that you and I, we belong to the unshakable kingdom of God. You belong in the unshakable kingdom of God.
Sabi mo sa katabi mo, partner, you belong in the unshakable kingdom of God. Sa kabila, you belong in the unshakable kingdom of God. Kasama tayo sa kaharian walang kaya magpabagsak. Kasama tayo sa kaharian walang kaya magpatumba. Kaya ikaw at ako ngayon lalong pinagpapatagumpay ng Panginoong Jesus. Amen? Sinong excited? Merong pang i-expand ang Diyos. Handa na po ba kayo? Ngayon pag-uusapan natin, marks of those who belong in the kingdom of God. Ano ang dapat makita sa isang taong kasama na sa kaharian ng Diyos? Marks of those who belong in the kingdom of God. Una, 4 po yan. Una is to recognize the need of a Savior. Pangalawa, you rest in God's will. Patatlo, tayo ay reflector of God's love. Paapat, dahil tayo kasama in this unshakable kingdom, ikaw at ako ay restorer. Amen. Pag-usapan natin yung una. Recognize the need of a Savior because you and me is part of the unshakable kingdom. We know, Matthew 5 verses 3 to 4, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. In other words, because we belong in the unshakable kingdom of God, alam natin, kailangan natin ng manliligtas. Amen? Alam natin na kailangan natin ng Savior. Itong nagre-recognize ng need of Savior, sila, yung alam nila na hindi nila kaya mag-isa, na kailangan nila ang isang Diyos na kaya mag-comfort sa kanila. Those who know that they recognize a need of a Savior, kailangan nila ang tulong outside this impossible world. Ngayon po, sa mundo natin, almost lahat ng bagay, especially through AI. Sino dito napapanood mo sa Facebook, bigla-bigla na lang yung katawan ng babae nahahati. AI, nakikita mo yung bigla-bigla na lang na si Lola, bigla nagiging buaya. Katindi, no? We are living in a world na talagang parang nilalaro ng mundong ito ang kung saan tayo maniniwala. But I tell you this, what we see now is nothing compared to what God can really do. Yung nakikita natin ngayon sa paligid natin, yung nararamdaman natin ngayon, walang maikumpara kung alam talaga natin na kailangan natin si Jesus. Dahil tayo ay kasama sa kaharian ng Diyos, alam natin na kailangan natin ng Diyos. Amen. Nasa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kakulangan at kahinaan, those who recognize the need of a Savior, sila yung alam nila na sa Diyos matatagpuan ang kanilang kalakasan. Alam niyo po, nung camp, share namin, para lahat tayo alam natin. Sino nakapansin, first service natin sa campsite, yung first service po sa campsite, nawalan ng power. Kailan sunod na nawalan ng power sa hall? Nung last day. Alam nyo, when I was thinking of it, when I was talking to the Lord about it, may pinarealize si Lord. I believe the Lord allowed such thing to happen na mawalan yung power, yung beginning and the end. No? Nawalan ng power nung simula at nung katapusan para malaman natin na si Lord pa rin ang magpupuno sa atin. Hindi kung ano ang kayang ibigay ng mundong ito. Hindi yung power na talagang ating nakikita ngayon. Bakit? Ang kailangan natin ay si Jesus na hindi nauubusan ng power. Amen. Sige, palakpan natin si Lord. Padalawa, una, mark of those who belong in the kingdom of God. First is they recognize the need of a Savior. Second, they rest in God's will.
Matthew chapter 5, verses 5 to 6. Sabi dito, blessed are the meek, or yung mga humble. Humble hindi hambog. Humble. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Wow. May inheritance. Sabi mo sa tabi mo, partner, may inheritance ka pala. May inheritance ka pala. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Because we belong in this kingdom of God. When you make yourself small, God will elevate you. But when you make yourself big, God will humble you. Tayo ay nagkakaroon ng kapahingahan kapag alam mong si Lord ang bahala sa'yo. Di ba ganun ang mga taong humble? Yung tipong, hindi, sige, kayo na, kayo na. Diba? Minsan kapag sobrang humble, nagpapaunahan sa pila, hindi, ikaw na, ikaw na. Kapag sobrang humble, ay kapag four-way stop sign, sobrang humble mo, sabihin mo doon sa kasabay mo, una ka na, una ka na. Sabi mo din, sige, una ka na. Hindi na kayo nakaalis sa four-way stop sign. Sobrang humble natin lahat. No? Taas ang kamay na humble. Wow. Pasado, pasado. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Because yung mga taong humble, alam nila, kahit wala akong gawin, si Lord ang gagawa para sa akin. Yung tipong, sige, papaunahin ko yung iba. Kasi alam ko, si Lord ang gagawa para sa akin. At dahil doon, naiintindihan natin magpahinga sa kalooban ng Diyos. At ang sabi diyan, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Merong ibibigay si Lord. Magkakaroon ng inheritance. Amen. Those who rest, dahil alam mong si Lord ang bahala sa iyo. You don't have to explain yourself. You don't have to show everything to the people who've wronged you. You don't have to show the world about what is really inside of you. Because you are resting sa kung anong kalooban ni Lord. May pahinga ka. Hindi ka nagwo-worry, hindi ka aligaga. May pahinga. Kaya sabi mo sa tabi mo, partner, pahinga din pag may time. Bakit? Gumagawa si Lord. Amen. Alam niyo po, ibig sabihin niya, kapag may pahinga, di si Lord na magtatrabaho para sa atin. Alam natin Lord, papahinga muna ako ng linggo. Imbis na ako mag-aano ng linggo, ikaw na magbayad sa oras ko. Bakit? Alam natin may inheritance daw tayo. Amen. Sino dito naniniwala? Meron kang inheritance sa Panginoon. Amen. Meron tayong inheritance mula sa Lord. Patatlong mark of being included in the kingdom of God. You and I, we are reflector of God's love. Or in other words, kita sa'yo ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung pag-ibig ni Lord? Mukha naman. Praise God. Mukha namang mahal ni Lord dyan. Amen. Sabi mo, partner, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Matthew chapter 5, verses 7 to 8. Sabi dito, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ano po bang Tagalog ng mercy? Habag. Habag. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Because we belong in this unshakable kingdom, at dahil may pinapalawak si Lord, may mga ine-expand si Jesus sa ating buhay, lalong ine-expand ni Lord sa iyo ang pag-ibig niya. Lalong ine-expand sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. God is revealed in you because you belong in a kingdom na ang hari ay mahabagin at mapagmahal. Sino dito kasali na sa kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Amen, amen. Dahil tayo kasali sa kaharian ng Diyos,
hindi na mabilis uminit ang ulo. Amen? Dahil tayo kasali sa kaharian ng Diyos, tayo ay mapagpatawad. Amen? Dahil tayo kasali sa kaharian ng Diyos, tayo ay mahabagin. Very Canadian. Bakit po? Aba, mga Canadian ay, sorry. Diba? Ganun ang mga Canadian. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang Canadian yan? Mag-sorry ka. Sorry. No? Reflector of God's love eh. God is revealed kapag ang pag-ibig ni Lord dumadaloy sa'yo. Amen. And lastly, mark of being included in the kingdom of God, you and me ay restorer. Well, pasensya na, bulol sa R. Restorer. Matthew 5 verses 9 to 11. It says here, Blessed are the peacemakers. Alam niyo ga po ang peacemakers? Ano ibig sabihin yan? Sila yung mga tinatapos ang away. Hindi yung nagsisimula ng away. Amen? I believe dito sa J1 Sherwood Park, wala nagsisimula ng away. Amen? Ang gusto natin lagi ay may peace. Amen? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. May tanong po ako sa inyo. Because we belong in the unshakable kingdom of God. Dumating na ba yung point na pinagtawanan ka ng iba dahil sa faith mo? Dumating na ba yung time na parang tinanong ka ng tao sa paligid mo, church ka ng church, may napapala ka ba dyan? Pero praise God, dahil malinaw sa'yo, nakasali ka sa unshakable kingdom, alam mo, may reward si Lord sa'yo. Alam mo, na si Lord ang gumagawa para sa'yo. Amen. Alam mo na meron pang i-expand si Lord sa'yo. Amen. Jesus, as our King, is in the business of reconciliation. Yes, we have said before, na we as a church, we are the hospital for those who are broken, for those who are wounded. Pero, i-remind ko lang po ang bawat isa, lahat ng nasa hospital, I believe lahat, I am declaring, gumagaling. Kaya, because we belong in the unshakable kingdom of God, ibig sabihin, hindi mag-i-stay na tayo wounded. Hindi mag-i-stay na ikaw at ako ay broken. Bakit? Inayos tayo ni Lord. Bakit? Binuo tayo ni Lord. Bakit? Pinagaling tayo ni Lord. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Because Jesus is in the business of reconciliation. Pag po reconciliation, yung talagang dating hindi magkasundo, ay pinagkasundo niya. Before, hindi tayo pwede magkasundo sa Diyos. Bakit? We are all sinners. Sabi nga sa Isaiah, Book of Isaiah, hindi maikli ang kamay ni Lord. Hindi siya bulag. At hindi rin siya bingi. Para hindi niya tayo marinig. Ang nagiging hadlang lang ay kasalanan. Pero once we have received Jesus Christ, we became part of the unshakable kingdom. Bakit? We became the righteousness of God through Christ Jesus. Kapag humarap tayo ngayon sa Diyos, ang kita ni Lord ay ang kabanalan ng Panginoong Hesus. Hindi ang kasalanan mo noon. Hindi ang kasalanan mo ngayon. Hindi rin ang kasalanan na gagawin mo bukas. Ang kita ni Lord ay ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus sa iyo. Sige, palakpan natin si Lord. Nireconcile tayo ni Lord, ni Jesus. Nirestore ni Jesus ang relationship na walang kayang magbalik. Nirestore ni Jesus ang ninakaw noon ng kaaway. At dahil tayo part ng kahariang ito, ng kingdom na ito, ikaw at ako ngayon ay nagre-restore din.
Amen. Ikaw din ngayon ay may desire na mag-restore ng nasira. May desire ka na hindi mo patatagalin ang something na alam mong nangwawasak. May desire ka dahil alam ko na alam mo na part ka ng kingdom ng Lord. Kahit ikaw ang minasama, mamahalin mo pa rin. Kahit ikaw ang sinaktan, patatawarin mo pa rin. Kahit ikaw ang iniwan, mamahalin mo pa rin. Bakit? Ang desire mo ay mag-restore. Bakit? Ito ang kaharian ni Lord. This is the kingdom of God. At gaya ng sinabi natin earlier, may in-expand si Lord from the beginning of January to June. Kita niyo ang nangyari sa kaharian ni Lord. Una, kitang-kita sa'yo, na-recognize mo na need natin si Jesus. At dahil na-recognize mo na need si Jesus, may pinalawak sa'yo si Lord. Sino dito meron ng pananampalatayang hindi tumutupi? Sino dito meron ng pananampalatayang hindi tumitiklop? Ano man ang magdaan, pipiliin mo si Jesus. Bakit? Alam mo at alam ko, kailangan natin si Lord. Amen. Sige, palakpan natin si Lord. Pangalawa, alam natin dahil tayo ay blessed, we are blessed. Those who are humble, tayo ay nakakapagpahinga. Wala nang worry. Tandaan nyo, ang nagpapanik, pumapa. O, kayo may sabi. We are learning to rest. Bakit? Si Lord ang gumawa Tingnan nyo, ang dami nagkaroon ng answered prayer. Yes, merong mga pangit na inalaw si Lord. Pero it doesn't mean tapos na si Lord sa'yo. Inalaw ni Lord ang mga bagay na yon for you and for me to know. May maganda siyang kalooban para sa atin. Na meron siyang magandang gagawin sa kabila nito. Na meron lang siyang pinapaintindi sa'yo at sa akin. Tinuturuan niya lang tayo na magtiwala sa kanyang magandang plano. We are learning that we are about to receive something. May inheritance. Pangatlo, dahil tayo kasali sa kaharian ng Diyos, ang alam natin, tayo ay dapat mag-share ng pag-ibig ni Lord. Alam natin, ine-expand natin ang kaharian niya. Tingnan mo yung katabi mo. Punong-puno yan ng pag-ibig ni Lord. Amen. Mas mapagmahal na yan ngayon. Amen. Kung ang katabi mo ay asawa mo, magulat ka, riregaluhan ka niyan. Pastor, pinipressure mo ako Mapagmahal na, mapagmahal. Amen? Mapagmahal. Paapat. Restorer ka na. May ni-restore sa'yo si Lord. Amen? May pinanumbalik si Lord na nawala dati sa'yo. Lahat ng ninakaw ng kaaway, I believe ngayon, this time, hindi lang ibabalik ni Lord, imumultiply pa ni Lord. Amen. Bakit? Si Jesus na naghahari Kasi kapag si Lord ang naghahari, merong miracles of multiplication. Kapag si Jesus ang inuna, kapag si Jesus ang talagang pinagsurenderan, si Jesus ang bahalang maghimala. Amen. Sige, palakpan natin si Jesus. At dahil we learned ano yung mga marks of being belonged in the kingdom of God, siyempre, may kasama yung benefit. Sino dito gusto mo malaman ang benefit? Kapag alam mo na ikaw ay kasama sa kaharian ng Diyos. Sino excited? Isa lang naman to. Kasi dito, magiging sama-sama na lahat. Benefit of being part of God's kingdom. Alam ko, ikaw at ako ang makakaranas nito. Ito ang benefit. God will reward you. Ulitin ko. God will reward you. Kanino yon? Kanino yon? May i-reward sa'yo si Lord. Amen. Matthew 5, verse 12. It says here, rejoice and be glad. Pansin nyo,
from Matthew chapter 5 verses 3 until 11, parang somehow, somewhere, those are the things na parang medyo masakit. If we're gonna look back on Matthew chapter 5 verse 3, blessed are those who mourn because they will be comforted. Bakit ako magmo-mourn? Bakit ba nagmo-mourn ang tao? Blessed are those who are persecuted. Bakit ba ako mapopersecute? Parang medyo masakit yun, Lord. Blessed are those who are merciful. Tanong, bakit ka ba magiging mahabagin sa iba? Kasi may nakita ka na parang hindi maganda. Kaya ikaw, marirelease ngayon ang parang compassion ni Lord sa'yo. Okay? Kung mapapansin natin from 3 to 11, somehow, somewhere, we've seen na sa kaharian ni Lord, meron siyang inaalaw na hindi maganda. Pero, because you and me knows that we are part of God's kingdom, may reward tayong matatanggap sa Lord. May ibibigay na reward sa inyo si Lord. Kita nyo? Rejoice and be glad because anong description sa reward? Great. Yun ang description sa reward. Hindi basta-basta reward ang ibibigay sa iyo ni Lord. Great is your reward. Sabi ni Lord, great is your reward in heaven. Alam niyo po, we're almost done. I firmly believe yung mga nabanggit natin earlier, yung mga pinalago ni Lord. This time, July to December, humanda kayo. Baka kayo na ang magulat kasi sunod-sunod ang ini-expand ni Lord. Sunod-sunod ang nagiging reward. Sunod-sunod ang mga nangyayaring magaganda. Sunod-sunod ang pinapatunayan ng Diyos. Bakit? Kasali tayo sa unshakable kingdom of God. Kasama tayo sa kaharian ng Diyos na walang kaya magpatumba. Kasama tayo sa kaharian na walang kayang magpabagsak. And I am excited. Because ngayon pa lang, kung tayo dito sa earth, we are already walking and learning to live in a kingdom way. Pagdating natin sa langit, matindi ang reward. Amen. Grabe yung alam kong naniniwala ko na after all of these things, Romans 8 verse 18, we cannot compare all the sufferings that we have now than to the glory that is to be revealed in Christ Jesus. Matindi ang ipapalit ni Lord sa'yo. Matindi ang kapalit ng lahat ng ito. Let's just continuously learn, believe, and walk na ikaw at ako ay kasama sa kahariang walang kayang magpabagsak. Na ikaw at ako ay kasama sa kaharian ng Lord. Amen. Alam niyo po, dahil tayo kasama sa kaharian ni Lord, yung 4 na nabanggit natin kanina, alam niyo po, ganun mamuhay ang mga royalty. Di ba kapag kaharian ay royal, hindi yung soft drinks. Royal, maharlika. Tama ga po, Tagalog ng royal. Maharlika, tama. Maharlika. Di ba? Royal na. Nakikita na si Lord sa'yo. Nakikita na si Jesus sa'yo. At kung anong ginagawa ni Lord noon while He was still here on earth, dahil ikaw ay part ng kingdom, magmamanifest din sa'yo. Mangyayari din sa'yo. Yung ginawa ni Jesus, I believe we're gonna see miracles upon miracles this end times. Kasi 2 weeks ago, remember, we have received something great from the Holy Spirit. Yung nangyaring feeding of the 5,000, that can happen again. Yung nangyaring merong ang bingi ay nakarinig, that is happening already. Yung nangyari yung pilay ay nakalakad, that is happening already. Amen. How much more kapag ikaw ang ginamit ni Lord? How much more kapag nakikita mo na sa sarili mong mata? I'll tell you this. Humanda ka. Bakit?
parte ka ng kaharian ni Jesus. At dahil parte ka ng kaharian ni Jesus, kung anong meron si Jesus, ipaparanas niya sa'yo. Kung anong meron ng Diyos, ibubuhos niya sa'yo. Kanino yon? Kanino yon, church? Alam nyo, J1 Sherwood Park, this is the season that we are really expanding. We should just only know where to look. Nung nasa kampo na pag-usapan namin, lahat tayo ay may faith. Amen. For the sake ng mga hindi natin nakasama doon. The problem is not faith. The problem is focus. Meron ka namang pananampalataya eh. Hindi ka lang nakafocus sa ginagawa ni Lord. Meron ka namang faith eh. Alam mo, sarili mo, na part ka ng kaharian ng Diyos, pero nane-neglect kasi sa iba ka na nakatingin. Pinagpala ka nga ni Lord eh. Tapos titingnan mo yung ginagawa ni Lord sa iba. Ay iba ang ibibigay sa'yo ni Lord. Amen. Kanya-kanya tayo ng testimony, kanya-kanya tayo ng breakthrough. Amen. Walang agawan ng breakthrough. Amen. Merong kanya-kanya tayong breakthrough. And I'll tell you this, because today, I believe, nagiging malinaw that you and me, we here as a church, as J1 Sherwood Park, tayo kasama sa kaharian ng Diyos. I am excited to see that we will all experience lahat ng kaya pang gawin ni Lord sa kanyang kaharian. Humanda ka. In this church, I believe and I feel in my spirit that in this last few months of 2025, tandaan niyo ang araw na to, hindi matatapos ang salita ni Lord na walang magaganap. Abangan nyo, bago matapos ang taong ito, meron pang imamanifest si Lord sa'yo. Meron pang i-expand si Lord sa'yo. Bakit? Kasama ka sa unshakable kingdom ni Jesus. Kasama ka sa kaharian ni Lord. Woo! Amen. Can I ask for the worship team? Alam nyo, ito po ang ating magiging challenge. Kanina ating naintindihan, ano ba talaga dapat ang makita sa atin kung tayo ay part ng kaharian ng Diyos. Ano nga uli yung number one? Number one is, we recognize the need of a Savior. Alam natin na kailangan natin ng hari. Kailangan natin ng ating hari, si Jesus. Dahil tayo part ng kaharian, alam natin, kailangan natin ng hari. Pangalawa, tayo ay nagtitiwala na. Tingnan mo yung katabi mo, paganda ng paganda. Ay, hindi na nagpapanik eh. Papugi ng papugi. Ay, hindi na nagpapanik eh. Amen? Patatlo, eh nakikita na lalo si Lord. Bakit? Kaharian ni Lord ang nagaganap sa taong yan. Paapat, abay nagre-restore. Hindi lang naman relationship ang nire-restore eh. Yung katabi mo, pwedeng gamitin ni Lord para pagpalain ka. Nire-restore ang mga nawala. Amen. Ito lang ating magiging challenge. Church, as the second half of 2025 approaches, let's seek God's kingdom and all will be added. Ito ang challenge ko sa inyo. Challenge ko sa ating lahat. Let's seek God's kingdom and all will be added. Hanapin ang kaharian. Hanapin lagi ang kaharian ni Lord. Anumang sitwasyon, alalahanin mo, parte ka ng unshakable kingdom. Ano man ang dumating, ano man ang i-allow, parte ka ng kaharian ni Lord. Ang tindi pa ng sinabi ni Lord kanina, that you will be called children of God. Amen. Church, seek God's kingdom and all will be added. Matthew chapter 6, 31 to 33. Sabi dito, so don't worry about these things.
Ano gang wino-worry pa? Ano ang pinagpapaalala pa? Ano pa ang nagpapadown sa'yo? Sige, isipin mo. Okay lang. Sige, isipin mo. Allow the Holy Spirit to remind you of all those things that makes you worry. Eto sinasabi ni Lord ngayon. Don't worry about these things. Sabi ni Jesus, anak, huwag ka nang mag-alala. Anak, huwag ka nang mabahala. Let's continue the verse. Saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? Alam niyo, totoo naman dito sa Canada, buhay Canada, trabaho, trabaho, trabaho. Kung walang trabaho, 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 ay saan titira? Kung walang trabaho, 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 anong kakainin? Kung walang trabaho, 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 ay saan makakarating? Pero, iba ka. Iba tayo. Parte tayo ng kaharian ng Diyos. Parte tayo ng unshakable kingdom. Ibig sabihin, dahil tayo ay parte ng kaharian ng Diyos, kung anong benepisyo ng kaharian ng Diyos, mararanasan mo. Mararanasan natin lahat. Amen? Let's continue the text. These things dominate the thoughts of unbelievers. I believe lahat ng kaharap ko dito natanggap na si Lord. Amen. Tayo ay believers na. Amen. Tayo ay followers na. Amen. Tayo ay disciples na. But listen to this. But your heavenly Father already knows all your needs. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung saan ka nangihina. Alam ng Diyos kung saan ka nagkukulang. Your Heavenly Father already knows all your needs. Alam ni Lord, bakit kasama ka sa kaharian niya. Alam ng Hari kung ano pinagtatagumpayan ng kanyang mga anak. Alam ng Hari kung ano ang hinaharap ng kanyang mga anak. Bago mo pa hilingin, alam ng Diyos ang ibibigay sa'yo. Bago mo pa maisip, bago pa magpabigat sa puso mo, bago mo pa talaga isipin, Lord, paano? Si Lord may isasagot na agad sa'yo. Amen. Verse 33. Seek the kingdom of God above all else. Sa ibang translation, sing the kingdom of God first. Okay? Ito ang susi para lahat ng lumago ay magtuloy na lumago. Ito ang susi para lahat ng binuksan ay hindi na masaraduhan. Seek the kingdom of God above all else. Hindi lang yon. And live righteously. Pag sinabing righteously, yung okay ka kay Lord. Okay? Yung alam mo sa sarili mo na okay kayo ni Lord. Ito ang maganda. And He will give you everything you need. Ulitin ko. He will give you everything you need. Church, He will give you everything you need. Kanina yun. Church, alam nyo, it's not just about the money. It's not just about the fame. It's not just about living comfortably. Pero ano sa mundong ito ang hindi kayang bilhin ng pera? Ano sa mundong ito at talagang alam mong mawawala? Ano sa mundong itong alam mo na talagang darating yung araw na pwedeng hindi mo madala papunta sa langit? Yun ang hanapin mo. Don't seek money. Don't seek fame.
ang hanapin natin ay kaharian ng Diyos. Why? Because you and me, we belong in His kingdom. You and me, we belong in His unshakable kingdom. Bakit natin hahanapin ang pera? Kung kaya ibigay ni Lord. Bakit natin hahanapin ang wealth? Kung kay Lord lahat, binigay niya na lahat. Bakit natin hahanapin sa mundong ito ang relasyon na akala natin magpapabuo sa puso natin? Pero kung alam natin sa kaharian ng Diyos, lalapit pa lang tayo, binubuo niya na tayo. Bakit natin hahanapin ang mga bagay na alam natin mawawala? Ang hanapin natin ay kaharian ni Jesus. Ang hanapin natin ay ang kaharian na walang magpapatumba. Ang hanapin natin ay ang kaharian na walang makapagpabagsak. At meron akong magandang balita. Natagpuan mo na. Natagpuan mo na. Bakit? You have received Jesus as your Lord and Savior. This is the kingdom of God. Ito ang kaharian ni Lord. May i-restore siya sa'yo. May ibibigay siya sa'yo. And I tell you this, seek His kingdom and all His righteousness, and He will give you everything you need. Amen. Sino dito excited ka na sa expand pa ni Lord? Sige church, let's all stand up. Alam mo church, it could be from the past 6 months, from January to June, hindi mo napansin, may in-expand si Lord sa'yo. It could be from January to June, may ginawa na si Lord sa'yo. Pero this time around, this month of July to December, I am challenging all of us. Unahin natin, hanapin natin, lakaran natin ang kaharian ng Diyos. Ito ang kaharian ni Lord. Kapag sinabi kong ito ang kaharian ni Lord, humanda ka. May ibubuhos siya sa'yo. Humanda ka because this is the kingdom of God. I'll tell you this. Tatanggalin ni Lord lahat na nagpapabagsak sa'yo. Tatanggalin ni Lord lahat na nagpapahina sa'yo. Tatanggalin ni Lord lahat ng nangaagaw ng joy mo. Bakit? Parte ka ng kaharian ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, we pray ngayon, in this second half of 2025, tulungan mo kami, biyayaan mo kami for us to seek your kingdom first. Biyayaan mo kami, Panginoong Yesus, na unahin, hanapin ang kaharian mo. Kasi Lord, pinapaintindi mo sa amin ngayong araw na ito, we belong in an unshakable kingdom. Because we belong in an unshakable kingdom, ihahanda namin ang aming pananampalataya. Ihahanda namin ang aming mga puso sa mga bagay na paglalaguin mo pa. Ihahanda namin ang aming mga puso sa mga bagay na paglalaguin mo pa lalo. J1 Sherwood Park, be ready.
may palalaguin palalo si Lord sa'yo. May i-expand palalo si Lord sa'yo. Dahil you are choosing to seek the kingdom first. Everything will be added on to you. Church, let's worship God. Dahil this time around, pinapaintindi ni Lord. Siya ang bahala sa'yo. Dahil siya ang hari na pinaglilingkuran mo. Siya ang hari na inuuna mo. Uunahin ka din ni Jesus. Come on, let's worship Him. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. Come on, worship the King of Kings. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. Let's give our hands to Jesus. You are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. Church, dahil andito ka na, dahil nakatatak na sa puso mo that you belong in the unshakable kingdom of God. Sige, hingin mo kay Lord. Bago mo pang hingin, alam na ni Lord. Sige, sabihin mo ngayon kay Lord. Ano yan? Ano ang gusto mong hingin kay Lord ngayon? Could be peace, could be freedom, could be breakthrough. Sige, hingin mo kay Lord. Let this time be a time between you and Jesus. Madiin sa puso mo na ikaw ay parte ng kaharian ni Jesus. Sige. Lapit. Lapit sa Lord. Lapit sa Lord. Sige. Sabihin mo kay Lord, si Lord nang bahala dyan. Sige. Sabihin mo. Oh, thank you, Jesus. Lord, dahil kami ay kasali sa iyong kaharian, lahat, Lord God, ng may dinadaing na sakit at karamdaman, tinatanggap namin ngayon ang kagalingan mula sa iyo. Lord, dahil kami ay kasali sa kaharian mo, wala kang anak na pagkukulangin. Lord, dahil kami ay kasali sa kaharian mo, lahat ng naririto, maging nang nasa online, salamat Lord, kasi meron ka pang pinapalago, meron ka pang ini-expand, meron ka pang nire-reveal. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Get ready to receive. Get ready to receive. Kung handa kang tumanggap, sige. Raise up your hand. May iba mo ba si Lord? Come on. With an act of faith na meron kang tatanggapin. Get ready, sige. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Everything shall be added unto you.
Because you belong in His kingdom. Nire-restore ka ni Lord. Pinapalakas ka na ni Lord ngayon. Whatever comes, I'll tell you this, kasama ka sa kaharian ng Diyos. This is the kingdom of the Lord. Receive it now. Church, receive it today. That you belong in the unshakable kingdom of Jesus. That you belong sa kaharian walang kaya magpabagsak. That you belong sa kaharian walang kaya magpatumba. Receive it in Jesus' name. Receive, receive, receive in Jesus' name. Thank you, Jesus. Come on, let's worship God. Let's say unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. Lord, we as part of your kingdom, salamat po. It is clear to us ang aming kailangang unahin, ang aming kailangang hanapin ay ang kaharian mo. At Lord, biyayaan mo kami, kahabagan mo kami for us to continuously seek your kingdom above all else. Holy Spirit, samahan niyo kami lagi. We just entrust everything to you. We love you. We praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpan natin si Lord.